Ito na yung pinakamagandang assist na ginawa ni Jimmy Butler para kay Stephen Curry. Half-court circus shot ang ginawa nito ni Stephen Curry, mga idol. Pasok pa rin ito. Maski man yung mga fans ng Brooklyn Nets hiyawan sa ginawa ni Stephen Curry sa kanilang home court mismo. Nagtapos itong Stephen Curry na mayroong 40 puntos at nakapukol pa siya ng 7 3-pointer. Sa ngayon, mga idol, nangangailangan na lamang siya ng 11 3-pointer para makompleto niya ang 4,000 3-pointers made all time. Si Jimmy Butler tumulong sa kanyang 25 points, 2 rebounds, 6 assists and 3 steals. Si Gary Payton 16 points, 9 rebounds and 1 assist. Cam Johnson 26 points and Cam Thomas 23 points. Ibang-iba na itong Golden State Warriors. Ito yung kupunan na ayaw mong makalaban sa playoff. Sa pagsisimula ng NBA season, mga idol, malakas sila, pero sa mga kalagitnaan sila'y humina. At ang isa sa kanilang mga kahinaan ay yung natatambakan sila at nakakambak sa mga huling minuto. Pero ngayon, ibang-iba na sila kung saan sa unang mga quarter natambakan sila pero bumawi naman kagad sila. Mayroon na silang kakayahan, mga idol, na gawin yan. Especially sa ngayon dahil sa impact rin ni Jimmy Butler. Sa ibang mga laban naman, pinutol na ho ng Rockets ang kanilang 3-game losing streak pagkatapos na pangunahan sila ni Alperen Sengun na mayroong 22 points, 6 rebounds and 8 assists, may 3 steal pa. Si Zion Williamson naman 20 points, 10 rebounds, 3 assists and 2 steal, mga idol. Panalo ang Rockets 109-97. Naging susi naman sa kanilang panalo itong 44 points ni Kobe White, mga idol, sa kanilang laban kontra Orlando Magic. Talo ang Magic sa Bulls sa score na 125-123. Pilay naman itong Indiana Pacers kung saan wala silang Tyrese Haliburton. Talo tuloy sila sa Atlanta Hawks, mga idol, sa team ni Trae Young. Itong si Young mayroong 22 points at itong si George Niang mayroon siyang 24 points, mga idol. Sa kabila, Siakam 35, Naismith 21, Turner 15 points. Bagamat nagsilabasa na ang mga rumors na itong si Klay Thompson ay magre-request di umano ng trade sa Dallas Mavericks, ayon naman sa claim ng ibang mga eksperto, mga idol, at mga analyst, pwede rin naman daw i-trade ni Nico Harrison itong si Klay Thompson. Sa kanyang ibinigay na 50 million na kontrata kay Klay ay hindi naman daw ito nabibigyan ng hustisya ni Klay Thompson sa kanyang ina-average sa ngayon. Sa ngayon, nasa 13 points, 3 rebounds and 2 assists lamang ang ina-average ni Klay. Yung kanyang shooting percentage kahit papano mataas, 40%. Bagamat mayroon pa rin naman silang Anthony Davis at Kyrie Irving, hindi pa rin naman malinaw kung ano ang kanilang hinaharap sapagkat hindi pa rin naman malinaw kung itong si Kyrie Irving ay makakabalik na healthy pagkatapos ng isang season kung saan marami pa rin mga setback ang pwedeng tumama sa kanya. At ang malaking katanungan para kay Anthony Davis ay kung mapapanatili ba niyang healthy ang kanyang katawan kung siya'y babalik na. Ngayon, itong si Klay Thompson lamang ang tanging healthy para sa Dallas Mavericks. Kung ano man ang desisyong gagawin ni Nico Harrison para sa kanya ay atin rin pong malalaman.